Welcome back mga kaibigan, at sa bidyong ito ay pag-uusapan natin ang nakakakilabot na kwento ng San Juanico Bridge na pinaniniwalaang nabuo sa pamamagitan ng pag-alay ng dugo ng mga bata sa pundasyon nito. Pero bagong lahat, kung gusto niyo ng ganitong klaseng mga video ay siguraduhin mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-ring mo na rin ang notification bell para updated ka lagi sa aking mga video dahil araw-araw tayong nag-a-upload. Simulan na natin ang ating kwento. Ang misteryosong San Juanico Bridge. Mga kaibigan, para sa mga hindi nakakaalam, ang tulay na to ay parte ng Pan-Philippine Highway at located sa Santa Rita, Leyte, na kung saan pinagdudugtong nito ang Samar at Leyte. Ang San Juanico Bridge o the Bridge of Love ay isa sa pinakamatibay na tulay dito sa ating mundo na nilagpasan na ang napakaraming bagyo at mga sakuna. Nabuo ang tulay noong panahon pa ng Marcos administration. At ang tulay rin na to mga kaibigan ay ang pinakamahabang tulay sa buong Pilipinas na may sukat na 2,164 meters o 7,100 feet at may taas na 192 meters. At kung titignan natin ang tulay, ay para lang itong isang normal at tipikal na tulay. Tahimik, may mga sasakyan, motorista na dumadaan ng mapayapa. Ang tanong mga kaibigan ay ano ang meron sa tulay na to na dahilan upang mapabilang sa isa sa pinakamisteryosong tulay dito sa Pilipinas. Ang pundasyon ng San Juanico Bridge ay pinaniniwalaang naglalaman ng dugo ng mga bata, particularly mga street children. At tinawag yung ritual na yun na padugo o blood spilling. Ang padugo mga kaibigan ay isang tradisyon dito sa Pilipinas na nagsimula pa noong panahon ng mga pagano o mga pagans na inaalay nila sa mga anito upang bigyan sila ng biyaya at masaganang buhay. At ang ritual na to ay present na bago pa dumating ang Christianity dito sa ating bansa. At mga kaibigan, ginagawa ang ritual na to sa mga construction sites. Halimbawa, bahay, buildings o tulay na pinaniniwalaang pag inalayan ito ng dugo ay patitibayin nito ang pundasyon nung nasabing gusali. Ngayon ay balik tayo sa San Juanico Bridge. Pinaniniwalaan ng mga lokal o mga nakatira doon na ang tulay na to ay punong-puno ng mga kaluluwa. At ang kaluluwa na yun ay ang kaluluwa ng mga bata na di umano ay inalay sa nasabing tulay. Mga kaibigan, ang in charge sa pagpapatayo ng tulay na to noong Marcos administration ay walang iba kundi ang First Lady nito na si Imelda Marcos. At ang unang pangalan ng tulay ay The Marcos Bridge. Napagdesisyonan lang itong pangalan ng San Juanico Bridge ni President Ferdinand Marcos noong 1960. Bago ang proyekto mga kaibigan, ay lumapit daw itong si Imelda sa isang manghuhula upang magpakonsulta at humingi ng payo sa kung ano ang dapat na gawin dito. Ayon sa manghuhula, ay hindi raw matatapos ang construction nito kung walang iaalay na dugo ng mga bata, specifically sa pundasyon ng nasabing tulay. At dahil dito mga kaibigan, ay nag-utos si Imelda na ipakidnap ang mga street children ng Samar at Leyte. At ang dugo ng mga batang nahuli nila ang siyang ihahalo sa pundasyon ng nasabing tulay.
at ang katawan nila ay pinaniniwalaang tinapon sa mismong river nito. Ayon pa sa kwento mga kaibigan, ay meron daw sirena o diwata na nakatira sa river ng San Juanico Bridge na noong gabing nangyari ang ritual or should I say krimen ay nasaksihan daw ito ng diwata at nalungkot sa kanyang mga nakita. At dahil dito, nagalit ang diwata at kanyang isinumpa si Imelda Marcos. Sinabi niya, natutubuan ng kaliskis ang mga binti nito at siya ay mangangamoy malansa. At mga kaibigan, tutugma ito sa fashion type ng First Lady. Dahil kung makikita nyo, ay lagi itong nakasuot ng mahahabang damit na pinaniniwalaan ng iba na kaya siya nakasuot ng mahahabang damit ay dahil tinatakpan niya ang kaliskis na tumubo sa kanyang mga binti na isinumpa ng diwata. At dahil siya ay amoy malansa, ay nahilig siya sa mga pabango. Sinabi ko kanina mga kaibigan na ang dugo lang ng mga bata ang inalay sa pundasyon ng nasabing tulay at tinapon ang kanilang mga katawan sa ilog. Kaya lang, matindi ang paniniwala ng mga lokal doon na pati ang katawan mismo ng mga kinidnap na street children ay inihalo sa simento para mas tumibay ang tulay. Ang nakapagtaka pa dito ay noong nagsimula ang construction ng San Juanico Bridge ay nagsimula ring dumami ang mga kaso ng mga batang nawawala sa Leyte at Samar. At katakatakang nang matapos ito makalipas ang 4 na taon na construction ay huminto o bumaba rin ang mga kaso ng mga nawawalang bata. Kaya hindi maiwasang isipin ng mga tao, lalong-lalo na ng mga lokal doon, na baka totoo ngang inihalo ang mga bata sa semento sa pagbuo ng San Juanico Bridge. At kaibigan, kung tagaron ka o may pagkakataong madaan ka sa tulay na to at naniniwala ka sa kwentong to, ay hindi ba't nakakakilabot at nakakapanlambot isipin na ang dinadaanan ng iyong sasakyan ay mga katawan at dugo ng mga inosenteng bata. Pero mga kaibigan, ayon sa spot.ph, ang kwentong to ay hindi totoo. Ayon sa kanila, na kung sino man ang may gawa ng kwentong to, ay gusto lamang takutin ang mga bata na huwag magpagala-gala ng gabi sa mga kalsada noong mga panahong yun. O di kaya'y may issue sa construction nito o may galit sa Marcos administration. Dahil nga ang kwentong to ay umusbong noong Marcos era. Ikaw kaibigan, nakapunta ka na ba sa San Juanico Bridge? At naniniwala ka rin ba sa kwentong to? I-comment mo sa baba ang iyong sagot at magkakasama natin itong pag-usapan. Ano't ano pa man mga kaibigan ay wala pa ring sino man sa atin ang nakakaalam kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin, ito lang ay isang hiwaga. Shoutout nga pala kay Yumi TV, Vincera de Meher, Valtes 4, Raptor Machete, Hero Andaya, Precious Kempis 19, John Cedric Nakalonga, Anton Mandin, Yunali, Nathan Channel at Anyano 345 Evan. Maraming salamat sa suporta at panonood at hanggang sa muli nating kwentuhan, kaibigan.